kasama na natin, from Mamo. dancing to singing. Nasa dugo talaga niya ang pagkanta. 14 years old pa lang siya marunong na mag-compose ng mga kanta. 2011 naman ang unang mag-release ng kanyang album. Pero ang hindi malilimutan ay ang song na idolo ni JC noong 2023 na tribute niya sa kanyang yumaong OPM icon na si April Boy Regino na kanyang tatay. At magkakaroon din po siya ng tribute concert para sa kanyang tatay this coming April 12. Kaya kasama na ho natin JC Regino. JC, welcome. Yes, hello Welcome, po sa JC. lahat po na nanonood po ng Julius and Tintin show po. Ayan, thank you, JC. Ilang taon na ba since your dad passed on? Bali, 4 years na po. 4 years na. November 29 po siya ng 2021. Oo. 2020. 2020. Yeah. O yung kwentong yan, mapapanood nyo ho yan sa aking vlog sa YouTube. Kung saan yan, pinag-usapan natin yung yung buhay ng tatay mo at yung kanyang naging sakit na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. It's a very emotional vlog. Tapos pinuntahan pa ho namin yung mausoleo. O pakita natin yung mausoleo, no? Meron tayong papakita yung kakaibang mausoleo ni April Boy Regino. Ayan. Ayan, ito yung loob ng mausoleo. Ayan, si JC. Kasi mami. Si Mami sa kasi yung kapatid niya. Ayan. Kakaiba yung mausoleo. Dahil from the inside, ang ganda, parang museum. Yeah. But from the outside, kakaiba dahil may malaking cup. Opo. Yun nga, ang ganda, actually. May malaking Doon ako natuwa. cup. First time ko nakakita na pag nakita mo pa lang, uy, April Boy, may cup, tapos may gitara, di ba? Opo, Oo, yung may gitara gitara. niya mismo po Ganda. yun. Inulma yung parang pinustura po doon sa pinto. Yan, o. yan Para po, magka-idea yan. kayo. Ganda Yan ang dyan. itsura. o. Yan yung malaki sombrero. Yan naman po yung sombrero. Yan po yung trademark na pinapaagaw ni Daddy na sombrero. Oo. Yan. Tapos yung gitara niya po na yun, ovation. Ikaw ba, ginaya mo rin yung trademark na yun, nagpapaagaw ka na rin, naghahagis ka na rin ng sombrero. Oo po, kapag ka nagsishow po, nagagis po ako sombrero, t-shirt, saka kung ano yung suit ko po nung time na yun, nagagis ko po yan sa dulo. Hala, pati yung suot mo, wala ka na suot sa ending. Ikaw naman ako, Shirtless ka na. damit mo po yung t-shirt. Isanto. Opo. Ayan, Papang Kundo. Oh, maaliwalas. Yung masaleyong po yan, ano po yan, maraming po salamat po sa lahat po ng mga tagahanga ni Daddy, pamilya, kaibigan, na nag-donate po para po dyan mabuo po talaga yung musileo ni Daddy. Marami nagmamahal. Sa mga nagmamahal po kay Dad. Tell us about the song Idolo. Anong kwento nito? Ito pong idolo po ay isinulat ko po ito nung after mawala ni Daddy. Parang ano po ito bilang pagbibigay po ng pasasalamat at pagbabalik po ng pagmamahal po sa lahat po ng mga nagmahal, sumuporta sa mga awitin nila Dad, April Boy Regino at ng April Boys po. Anong linya doon sa kanta? Yung specific line or lines or stanza na talagang, pag yun ang sinusulat mo siya or pag kinakanta mo, doon ka napapa. Kirot ba yung sa puso? Halos lahat po, pero yung, kasi po parang kayo po ng yung stanza po una na Maraming salamat sa inyo sa pakikinig ng aming awitin. Kayo ang inspirasyon namin sa pagsulat ng mga awit. Yung boses mo, yung timbre mo, parang, Ganun po Diba? siya. Pero wala na siya nung ginawa mo yan. No? Opo. Nagkaroon din kayo ng collab album, di ba? Ni Daddy. Ni mo Daddy. noon? Opo. Oo. Nung 2011 po yun, pumunta po kami sa isang recording company. Kasama lang po ako. Hindi ko naman po in-expect na makakanta rin po ako. Kasi alam ko lang, marunong po akong magsulat ng kanta. Tapos sabi ni boss po doon, sabi, April Boy, ang gwapo ng anak mo. Hindi, hindi lang. Kamukha ng nanay niya. Hindi, sabi, marunong din parang kang Korean, parang kang K-pop actually. Sabi, marunong din bang kumanta yung anak mo? Opo, meron na. May dala kaming gitara. Kinanta po namin yung unang komposisyon na gusto ni Daddy. Yung Di Na Ako Ibig Pang Mali. Konti, sample. Di na ako iibig pang muli. Ayoko na masaktan pang muli. Tama mo na sa'kin ang mag-isa sa isang tabi, pagkat hindi ko na kayang magmahal pa ng iba.
Wow, wow, wow. Grabe, naipamana ni April yung boses niya sa'yo. Exactly, vocal cords, no? Oo. Tsaka galing. memorable kasi nga, wala ka namang balak kumanta di ba? Biglang napakanta ka. Opo, Maliit ka yan. pa lang, di ba? Parang tinitrain ka na niya, di ba? Na maging musician. Ano po, dahil kinalakayan ko talaga po yung pagkanta ni Daddy, syempre halos lahat ng dugo ko sa musika galing kay Dad. So, nung una hindi naman ako tinatrain talaga po. Talagang gustong-gusto ko lang kasi pinapanood si Daddy, naghahagi siya ng sombrero. Yung kwento sa di ko kayang tanggapin, sa amin pinakita ni Mami yun eh. Paano? Anong kwento doon? Sabi niya, naglalaro po ako sa labas, di ba? Oo. Christian pa ang tawag sa akin. Christian! Pasok kami dun sa loob, sa bahay. Bilang pagpasok, kala ko anong gagawin ni Daddy. Sabi, panoorin mo to. Kamarap sa akin, nakaupo akong ganun. Sabi lang buno siya. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Ako naman pala po, Daddy, ang galing niyo para kayo mga yung cartoons, mga Superhero. mga Bioman, Power Rangers, Bioman. Power Rangers, ganun eh. Power Ranger. Voltes 5, mga gano'n kasi. Tuwa ka. So, ginagawa mo rin. Sabi ko, Dragon Ball, mga gano'n. Sabi ko, ganun ni Daddy, parang may action, panglaban. So, laging ganun. Pag kumakanta siya, meron siyang choreography na mga moves. Opo, yun. Doon tuwan-tuwa po ako. Hindi ko alam na sobra-sobra talagang sisikat na gagawin lahat ng tao po yung di ko kayang tanggapin. Kaya, Una mong nakita. Sa'yo unang minuestra. Sa'yo na preview, no? Opo. Parang Mga na-imagine ganun-ganun kita, din. maliit ka no? Ilang taon? Basta bata pa po. Bata pa. Tapos nanonood sa tatay, ina-admire mo yung tatay mo. Tuwan-tuwa Ano eh. yung moments like Fan those? ang dating. Yes. Yun Opo. na talagang nakatatak sa isip mo. May video ba yan? Na-video nyo ba yung moment na yun? Wala. Sa school. Sa Sa school dati kasi syempre, pinapakanta ko dahil na ako ni April Boy. Hagis ako ng sombrero. Ayun. Tapos nung isang beses na sinurprise ako ni Daddy doon. Dalawa kami ngayon, hindi kagulo yung tao. Syempre, sikat na sikat si Daddy. Ako naman, yabang na yabang ako. Siyempre, proud. Balitik Wala ko kayo rin sa agad yan. tatay ko. Kasi mo, dalawa kayo maghagis sa sombrero, di ba? Oo, sikat. Kaya yun. So, sa paglaki ko po, yun, hanggang na-train na ako ni Daddy kumanta, sa paghawak ng mikropono, sa pagsusulat. Nung unang nag-compose po ako noon, 14, batang-bata po ako noon na hindi niya nagustuhan. Kasi nga, bata pa po ako, pang heartbroken na sobra yun. Tapos, English pa, hindi namin parehas maintindihan. Pero nakakompose ka. 13 na magpo-14 ako noon. So, nung 14 na ako nakakanta, nagawa po ako ng inspirational na kanta. Yun yung nagustuhan niya. Tapos yun, sumunod na nga yung mga okay na sa kanya kahit may heartbroken. Alam niya naman na hindi naman talaga heartbroken. Alam niya na nagsusulat na talaga Para lang po. sa mga heartbroken. Saka towards the end of his life, nakagawa siya ng isang Christian album, no? Opo, yung Ng iba no? yung Ganda yun, nun, yung for the nabulag po Lord. siya noon. Oo. Nabulag si April. Daddy, nagsulat siya ng kanta para bigbigay ng inspiration sa mga PWD, sa mga katulad yung nagkaroon ng kapansanan na hindi pa tapos yung buhay na na magkaroon kayo ng faith kay God. Kasi katulad nung time na yun nabulag siya, sabi niya, nung una, syempre malungkot siya, ganun. Pero na-realize niya na buti na lang, hindi pala ang boss ko ang kinuha ng Panginoon. Diyos. Mata ko lang. So, nung nawala yung mata niya, nagpatuloy pa rin siyang kumanta dahil yun yung talent na binigay sa kanya po. Nag-ano pa rin siya sa mga tao dahil sobrang pagmamahal niya sa mga fans niya. Tinuloy niya pa rin pagkanta. Nagpaagaw pa rin siya kahit nung time po na nagkaroon pa rin siya ng aninag ng konti, himalang-himala talaga po after natuloy po yung mga nangyaring ganun. Imagine how good God is na kahit wala na si April, iniwan pa niya yung boses niya sa'yo. Di ba? Para ma-enjoy ng mga mga tagahanga niya at mga bagong fans, no? Yes. Pero gusto mo rin ba magkaroon ng sariling tatak ba? Na makikilala at ma-remember ka as yourself? Ang sarili mong tatak. Siyempre po, sa lahat naman po ng singer, gusto po namin na may maiwang kaming awitin Yeah. na pag kinanta o narinig po is maalala po kami. Pero ako po ay masayang-masaya talaga and proud ako sa daddy ko. Kapag inaawit nila yung mga awitin ni dad, yun,